Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Page of Swords. Feel like ang nasa-sense ko na energy mo. Nakita ko na may mga gusto kang sabihin or merong darating dito na clarity dun sa situation. Some of you, meron kang inaalam or inaaral. Or meron kang ini-spy. Ang mensahe ng yung card, nakita ko na unti-unti ka nang nagiging okay, nagiging masaya. Sa movie may parating na happiness dito, enjoy. May bagong journey ka na haharapin or tatahakin. You feel negative na nararamdaman mo dito or you feel left out in the cold. Yung iniwan ka ng isang tao na minahal mo. Some of you, nararamdaman mong nabibiting ka sa panggastos. Nagkaroon ng paghihiwalay, kaya nagkaroon ng pagtatapos doon. Ngayon may darating na napagsisimula dito. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan, harapin ko ano yung meron, at tumarating sa buhay mo ngayon. Gusto mong ipaliwanag kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung iniisip mo, or gusto mong itama kung ano yung kailangan na itama dun sa sitwasyon. Gusto mong punuan kung ano yung pagkukulang. Some of you, andun yung pagmamahala ng dalawang tao na binibigay at pinapakita sa isa't isa. Iniisip mo, kailan kaya darating yung panahon na lahat ng mga ginawa mo, babalik at aanihin mo rin. Some of you, iniisip mo na one day kung ano yung mga tinanim mo, magbunga din ng magaganda at makuha mo rin kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang the sun. Justice and Six of Wands. Nakita ko na magsasucess ka, magiging masaya ka rin. Kung ano yung justice na hinahanap mo or hinihintay mo, makukuha mo yun at magiging masaya ka rin dun. Clarify natin ang Five of Pentacles. The Emperor and Five of Pentacles. Kinokontrol mo yung nararamdaman mo or may tao na kumukontrol sa buhay mo. Some of you, may nagpapalungkot sa'yo. Kasi feeling mo, iniwan ka, wala kang masabihan ng nararamdaman mo at kinokontrol mo yung nararamdaman mo, ayaw mong ipaalam sa iba. Kasi ayaw mong ipakita na weak ka deep inside. Clarify natin ang Eight of Cups. Ten of Swords and Seven of Wands. May nangyari na end dito sa situation kasi you feel betrayed or backstab by someone. Pero bumangon ka pa rin. Nanindigan ka na kaya mo. At harapin kung ano yung kailangan na harapin dun sa sitwasyon. Clarify natin ang Two of Cups. King of Cups and Two of Swords. Andun yung pagmamahal nitong tao na to na gustong ipakita at iparamdam sa'yo, pero may mga nangyari sa nakaraan na pagsubok or may mga pinagdadaanan siya ngayon na pagsubok na
sobrang hirap at unti-unti naman niya na yun na nalalagpasan. Some of you, marami kang pinagdaanan na pagsubok sa buhay at na-overcome mo yun. Inisip mo na maging inspirasyon yung pagmamahal mo sa isang tao o dun sa pamilya mo. Clarify natin ng the Fool. 5 of Pentacles and 2 of Pentacles. Sobra kang nalulungkot. And may mga desisyon kang kailangan na harapin, pero hindi ka pa handa. Magulo pa yung isipan mo. Clarify natin ang the Tower. 7 of Pentacles and the Sun. Ngayon iniisip mo na ibigay lahat ng mga kaya mo at unti-unti naman na nagiging masaya ka sa kung ano yung dumarating ngayon sa buhay mo. And ginagawa mo lahat kung ano pa yung kailangan dun sa sitwasyon na punuan. At unti-unti ka na rin nag-heal. Clarify natin ang Queen of Swords. The Magician and King of Pentacles. Itong tao na to, iniisip niya kung ano yung magandang paraan na magagawa niyang hakbang para ipakita or sabihin kung ano yung nasa isipan niya. Some of you, andun yung unti-unting na-reach mo yung goal mo, gagawin mo lahat ng makakaya mo para ma-achieve mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Clarify natin ang 7 of Pentacles. The Star and 9 of Swords. Umaasa ka na one day kung ano yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo, malalagpasan mo rin. Even though may mga times na sa gabi, nalulungkot ka dahil hindi mo makalimutan yung mga pinagdaanan mo. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Reward yourself. You have been giving a lot of yourself lately and it's time for you to receive. Make the time to reward yourself in a meaningful way. This balance of giving and receiving is essential to keeping your energy, mood, and motivation at a consistently high level. Ang mensahe ng iyong gabay na kailangan mo ring bigyan ng reward yung sarili mo every time na meron kang na-achieve na goal. Kasi iyon yung isa sa nagbibigay sa iyo ng motivation at inspirasyon para magpatuloy at magsumikap sa buhay. Kapag meron kang reward na naibigay, nagiging masaya ka. Nagiging positive ka dun sa mga pananaw mo. Nagiging masaya ka dahil meron kang na-achieve. Basta magdasal ka lang palagi kung meron kang pinagdadaanan na hirap ngayon or nasasaktan ka sa mga pinagdadaanan mo, lahat naman yan ay malalagpasan mo. Basta maging strong ka lang, maging matatag ka. Hindi naman kasi pwedeng laging masaya lang yung ibibigay sa'yo. Paano mo matututunan na maging responsable at maging mature na tao? Ang mundo natin, kailangan ibalanse yan. Hindi palaging masaya. Kailangan din meron din kalungkutan na dumating sa buhay natin para meron tayong matutunan sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Basta magsumikap ka lang palagi at gawin mo kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon at ibigay mo kung ano yung makakaya mo para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Isipin mo lang palagi na nandyan ang Diyos, ginagabayan ka sa mga pagsupok na pinagdadaanan mo, mahirap man yan o hindi. And ibigay mo lang yung makakaya mo para doon sa mga pinagdadaanan mo. Huwag kang susuko kung ano man yung dumarating sa buhay mo. Lahat yan ay pagsubok lang. Alam ng Diyos na kaya mo yan na malagpasan. Kung ano man yung pumapasok sa buhay mo na problema, isipin mo na lilipas din yan at mapagtatagumpayan mo rin kung ano yung mga gusto mo at hangarin mo sa buhay. At itong yung reading, Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.